Hello mga kabayan, mga kalingap, mga ka-business kapapi, magandang buhay. Muling nagbabalik po, Annalisa Reality Vlog. Una sa lahat, maraming salamat po to my new subscribers. Welcome po to my silent viewers, nagla-like, thumbs up. Diyan sa comment section po na nagbibigay ng kanilang mga sariling opinion din po base sa aking ginagawang reaksyon. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa hindi ninyo pag-skip ng ads. Salamat po sa suporta. So ito ngayon, follow up lang po tayo, mga kababayan. Kumusta na po? Kasi kuwaray nung didata Kloban, mga taga Leyte. Kumusta po kayo? Salamat sa suporta ninyo. Comment down below po kung sino yung mga taga Leyte dyan. Attendance po tayo. Shout out po. So yun patungkol ho doon sa naging vision ba ni Madam Rody Baldwin. Kasi may karugtong ho ito. I-share ko po. Ano lang naman to, para maging aware tayong lahat, babala, na kung meron man tayong kailangan ayusin sa ating sarili, pag-uugali, maging tayo ba, yung gumawa tayo ng kabutihan, yung ganon. Para meron tayong pagkakataon o chance pa na magbago. Kung bakit may mga taong ginagamit ang ating Panginoon, katulad ni Madam Rody, marami pa, hindi lang naman siya. Marami nangyayari sa ating kapaligiran ngayon. Kung napapanood ko, mayroon pang yung buwan, mapula sa Thailand, yung mga ganon. Tapos maraming mga kababalaghan na napapansin yung ating mga kapwa, iba-ibang panig ng mundo. Madami po talaga. So, tayo magpasalamat ho dahil mayroong isang tao katulad ni Madam Rody Baldwin na ginagamit ng ating Panginoon para ipakita sa kanya yung mga signs or posibleng mangyari. Pero kaya nating yun, hilingin sa Panginoon na wag naman mangyari, magbalik loob tayo sa kanya, yung mga ganon. Kasi alam naman na natin ngayon na sandali po. Pasensya po mga kababayan, nag-stop ako kanina kasi may tumawag sa akin. So yun about dun kay Madam Rody Baldwin na mga visions niya. Pagpasalamat nga po natin. At meron akong karugtong dito na i-share din sa inyo, panoorin nyo na lang po. About naman po ito dun sa sa tornado at saka sa kidlat. Kasi nakakatakot din yan talaga nakakatakot. Kaya lang, syempre, pag alam natin na makikita na yung mga signs or something, makakapag-ingat po tayo. So, panoorin nyo na lang mga kababayan. Pwede nyo yung i-share para marami ang makapanood, makakita, at maging din sila, maging handa. Hindi lang physically, kundi yung puso, maging handa, espiritu. Importante po yun. Ayun, pagkatapos po na ito, hindi na ako magsasalita. Basta maraming salamat po sa suporta ninyo. Mag-iingat po tayo palagi kahit saan tayo magpunta. Laging baon ng panalangin para yung shield, yung protection ng ating Panginoon, nandyan, lagi tayong pinangungunahan. Nakaharang para hindi tayo, walang mangyaring masama. So yun lang naman. Importante yun, panalangin talaga. Ayun, tuloy-tuloy lang po tayo mga kababayan. Basta maging masaya lang tayo palagi. Huwag nating stress ang ating mga sarili. Piliin natin ang maging magaan ang buhay kahit nahihirapan. Lahat may paraan. Kung may problema, may solusyon. Yun. Kaya lakas lang ng loob palagi ang ating iisipin. Huwag tayong panghihinaan ng loob. So, mag-iingat po tayong lahat. So, hanggang dito na muna. To God be the glory. Umpisahan muna natin sa hamon ng kalikasan, itong kidlat. Kung mapapansin mo yung kidlat natin, di ba, pag mag-spark yan, konti lang. Para bang ito lang yung space, pag natamaan ka, hindi siya kumalat. Itong kidlat, 2025, iba? Once na tumama siya sa'yo, sa lupa, or either sa bubong, apoy ang dala niya. Alam mo yung lubid na mahaba? Nakita mo yung lubid na mahaba na parang may apoy, na pag hinampas mo siya, bumabakat yung guhit na sobrang haba. Halimbawa, mostly pa naman mostly itong kidlat na to, mostly nangyayari sa China. Na once na matamaan yung bubong ng bahay mo, sunog yun. Iba po ang kidlat ng dala ng taong 2025 kasi may kasamang apoy. Kidlat siya, hindi pwede na, di ba minsan pala kidlat sa atin, kidlat lang.
Pag may natamaan, wala kunting usok lang. Ito hindi ho. Mag-iwan ito ng napakahabang bakas. Tapos yung kidlat pa naman na mangyari sa taong 2025 ay hindi po maliit. Puro malalaki. Hindi sa atin to hindi lang sa atin to mangyari para sa ibang bansa Yung bubong ng bahay, mostly kasi tumaas ang bilang ng sunog sa taong 2025. Pero, ang problema kasi yung hamon ng kalikasan, nagdala din ng apoy. Kasi sa vision ko lumalabas lahat puro kidlat hindi siya ordinaryong kidlat lang. Ito yung kidlat na masabi mo na first time in the history, nangyayari. Alam mo yung pagtama talaga niya, parang kaya niyang, yung bakas niya mag-iwan ng sobrang haba. Talagang makita mo yung guhit niya. Na kung sino matamaan talaga yun, hindi naman mabubuhay. Although naman marami naman nagsabi, pag natamaan ng kidlat, talagang namamatay. Pero ito kasi, hindi lang buhay ang dinadali dito, pati yung bahay natin, pati taniman natin. Okay? Dapat yung mga patay na dahon, uulitin ko, alisin nyo talaga yan. Mostly, maraming bahay susunog dahil sa kidlat. Sa ibang bansa, much more nakakapansin sa China. Kasi ang daming kidlat na tumama doon sa mga kabahayan, pero, nasunog. Kaso lang kasi, kung meron silang ilalagay sa bubong nila, kasama nila na pag tumama ang kidlat, hindi masusunog. Pero sa lahat ng matamaan nun, talagang masusunog. Especially dito sa Pilipinas. Sasabihin nyo talaga na kidlat lang nag-umpisa tapos umapoy na lahat. So maging maingat po tayo Sunod naman natin yung tornado. Sa bansa natin ito yung, di ba, sa mga pelikula nangyari, ang haba, ang laki ng mga tornado, kahit sa ibang bansa. Ngayong taong 2025, yung tornado niya, ang problema pa lamang dito sa tornado na to, walang pinipiling panahon. Umulan o bumagyo, magka-tornado. Ang tornado nito is, basta kaya niyang humagip ng isang tao, kaya niyang sumira ng isang bahay. Hindi siya maliliit na tornado. Kumbaga, alam mo, minsan nangyari, madam, napanood namin sa pelikula yung mga ganyan-ganyan. Malapit lang tayo doon. Kung sa 100%, nasa 80% tayo. 80% mangyari yun na, yung ganun kalaki Pero mangyayari kasi yun, yung parang tornado na, hindi mo maintindihan parang, basta itong taong 2025, may isip natin, katapusan na ba ng mundo? Kasi bakit ang titindi, ang titindi ng galit ng kalikasan sa atin. Ang titindi yung, mas mas matunog pa yung nangyari ng kalikasan kaysa mga personal nangyari sa buhay ng tao Basta itong tornado na to, pag nakakita kayo nito, umalis na kayo. Kahit 5 tao, kahit 4 na tao, kaya niya bitbitin. Alam Muslim naman, yung iba naman, makakunti lang sa mga tao na pag napanood yung prediction ko, hindi yun mangyayari, malabo yun mangyayari, pero nangyayari. Hindi ko naman dinadalangin na mangyari. Ang dinadalangin ko lang naman is maniwala kayo na may Diyos o mag-ingat kayo. Kasi itong tornado na to, at saka itong kidlat na to, kung ano yung napanood nyo sa pelikula, makikita nyo na sa personal yan. Pati nga sa sakyan, nakita ko, mayroon inahampas lang dahil sa tornado. Napakalaking tornado po to So mag-iingat po tayo kasi mangyayari ito sa maulan man o mainit man, bagyo man o wala. Mangyayari po to.